Hello mga kababayan! Welcome back to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell. So, allow me to greet everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Saan man po kayo panig ng mundo, sana po ay safe po kayo lagi. So, for today, recap lang po tayo dun sa news regarding sa wildfire sa California. So, two topics lang po tayo. Yun nga lang, good and bad. Pero, syempre, gusto po natin i-congratulate. Yehey! 1 million subscriber na po si Sir Banat Bay. Actually, ngayon, habang nagsasalita po tayo, more than, ano na yata, it's 1,300,000 something na baka umakyat pa. So, ang bilis nung pag-akyat ng numbers ni Sir Banat Bay. So, congratulations, Sir Banat Bay. Actually, inaantay ko talaga yun kaso hindi ko talaga siya naabutan kanina nung nag-live. I miss it. At saka, I feel so bad talaga. Kasi gusto ko talagang mapanood yung live niya na magka-countdown. So, ang ginawa ko, nag-replay, team replay po ako. Pasensya na talaga. Yun yung hihintay kong moment. Kung kailan siya mag-1 million, dun ko pa na-miss talaga. So, na-bad trip talaga ako kanina nung nakita ko na kakatapos lang talaga ng live. Pero yun nga, gusto ko na lang pong i-share, natin dito sa aking vlog, isama natin. Once again, Sir Banat, congratulations sa'yo. Kung napapanood mo man po itong aking mumuntihing channel, sana po ay ma-appreciate nyo po. Thank you so much po sa patuloy nyo po na non-stop po na pagbibigay po sa amin ng magagandang balita. And thank you so much po. Kahit po na hindi po kayo nagla-live ngayon, I know na na updated pa rin po kayo lagi at saka may mga uploaded videos pa rin po kayo. And of course, hindi po natin makakalimutan si Boss Dada. Kasi si Boss Dada, ito po, na-reach po niya yung 100,000 subscribers din po niya. I think this is 2 days ago na, if I'm not mistaken, or more than 2 days. Nakita ko to din sa Facebook channel ni Boss Dada kasi nung nakita kong malapit sa 1 million si Boss Dada, sabi ko, isasabay ko na lang talaga siya. Ang masaklap lang talaga, gusto ko rin sanang i-live yung kay Sir Banat kanina. Ang problema, hindi ko talaga siya naabutan. Though hindi ko naman siya sasabayan, pero yung at least naman kahit 1 hour or lang sana. Kaso wala talaga, hindi ko talaga siya naabutan kasi may work po ako kanina. So yun, so both of them, congratulations po. Kasi yung kila Coach Oli, Jay Guevara, si Master Judea, more than na sila eh. So, I think close to 500 na rin sila eh. So, yun. Go, go, go! Si Boss Dada yan, meron na rin po siyang 100,000 plus subscribers na rin po. So, yun. Alam ko, in the future, marireach din ni Boss Dada yung 1 million. Lahat po sila, for sure yan. So, yun. Thank you so much sa inyong mga banateros, sa inyong walang sawa na pagbibigay po sa amin ng update, lalong-lalo na sa mga iniidolo natin or sinusuportahan, full support natin ng mga Duterte, yung buong pamilya po ng Duterte. At saka of course, yung mga iba pa po na sinusuportan din ng Banateros, like sila Yorme, I think si Sir Bantag din, and I think Sir Tevez din, so Kong Tevez and General Bantagya. So, yun. So, full support po tayo dyan. Kung sino po yung sinusupport ng Banateros, nandun po tayo lagi. And, of course, most especially DDS po. Sila po yung original talaga na Duterte supporters. Mula pa noon talaga, nakasupport na ako kay Sir Banat Bay. I think that was, before pandemic, basta nung kakaupo ni FPRD. Lagi kong sinusubaybayan, lalo yung vlog dati ni Miss Mocha. Nandun ako, nanonood ako lagi. So, yun. Hindi man ako yung isa sa mga pinakauna na nag-subscribe sa kanya. Pero yun yung mga time na yun. Basta nung
halal kay FPRD. Before that, napapanood ko rin si FPRD, pero sa news pa kasi nung mga time na yon. So, as I said nga, lagi kong sinasabi sa inyo, sakala ko nagka-interest sa politics mula nung umupo si FPRD. So, yun. Once again, mamaya-maya, hiramin natin yung video ni Sir Banat Bay. Yan, mamaya-maya tignan natin yung mga ano niya, yung mga statement niya. Nagpasalamat siya. Actually, nag-countdown siya nung napanood ko. Kaya ayoko kasing kunin yung kanta nung, alam mo na, ayoko kasi yung kanta nila Ngagba, diba? Kaya hindi ko na doon sisimula mamaya. But anyway, start muna natin sa ating balita. And right now, firefighters are still trying to contain fires that began Tuesday morning. The fires have burned 20,400 acres as of tonight, Friday. This is just one of the many areas in Southern California that houses have been destroyed, and we're seeing, just like what you see behind me, people are fleeing the areas. The fire department has declared that at least 11 people have been killed in the fires. Amber alerts, which means to be ready to evacuate, remain in effect across parts of Los Angeles County, including in Pacific Palisades, Van Nuys, North Hollywood, Malibu, Calabasas, Pasadena, and Altadena. Reporting from Los Angeles, California, this is Luis Acuria, citizen correspondent, SMNI News, USA. Luis, with the situation remains critical in the U.S. Napansin nyo, mga kababayan, grabe na yung yung nasakop ng sunog. Sobrang lawak na talaga, no? Tapos, hindi na lang dun sa area talaga nung first na pinagsimulan ng sunog, pati yung mga part na rin, no? Tsaka dumadami na talaga yung casualties. So, kanina nakikita ko dun sa news namin, dito yung local news namin, talagang continuous pa rin yung, yung fire. Tapos, lumalawak talaga yung niya, nako-cover niya. And with firefighting efforts and ongoing communities striving to recover from the extensive damage, how is the Kingdom community and the Filipino community there in the LA coping up with this ongoing inferno? Well, the Kingdom community, of course, just like every other citizen here in Los Angeles, are preparing to take every precaution and, if necessary, to evacuate in all the designated areas, depending on what the LA County Fire Department and the officials let us know. Depending on whatever the situation may be, we are all prepared, of course, with the help of the Father Almighty protecting us, but we still have to follow the rules and advice of the local government. Here in the Philippines, the Sunshine Philippines movement is currently conducting tree planting activities and cleanup drives in many areas across the country. For you, how important are these activities in combating climate change, the same issue that caused the wildfires there in California? Yes, climate change is one of the factors that we're seeing, and the officials here in California, especially in the Los Angeles area, is very prone to fires, especially just like what's going on here. This year happens to be one of the worst fires that we've ever experienced here in Southern California. Southern California normally is a dry area, and it is also prone for fires. But this year particularly seems to be the biggest fire we have ever experienced in Southern California. For Kingdom citizens in the U.S. who are well aware of the persecutions carried against the FBI or carried out by the FBI against our beloved pastor, what does this ongoing wildfire in California mean? Well, this wildfire in California, I remember in 2022, Pastor Paulo C. Quiboloy had declared that and has seen a vision that Los Angeles was under fire. And we're witnessing that vision here in this week in California. Of course, the Father Almighty will never forget the persecution and the transgressions that the U.S. government did against the Kingdom community. Our last question will be a phone-in from our global audience. Are the American people waking up and recognizing that no matter how powerful
their nation is, God is still the most powerful of all, sending reminders through calamities. Well, of course, here in California, we'll continue to remind everyone to always be ready, no matter what. And of course, follow the rules of the local officials. The fire department here have been helped, but all of the fire departments and all of the surrounding counties, they have sent a lot of officials here, and they're feverishly taking care of the fires everywhere. Fires that began in Palisades but have now spread all throughout Southern California. And of course, the U.S. Citizens, and in particularly Kingdom citizens, are always prepared to follow the rules and follow the direction of all of the officials. This is something that we have to take very, very serious here in Southern California, because we see this almost every year, but this particular year, we are seeing as the worst fire that we have ever seen in Southern California. Of course, this is something that everybody is taking serious. Thank you so much, Luis Acuria, live reporting in the U.S. with their ongoing wildfires as of the moment. Matindi, partner. At makikita nyo po sa likod ni Luis, no, yung pag-evacuate ng mga residente dyan sa nasusunog na lugar po ng California, no? Sa kabilang dako pala, sila ay binubuhusan ng snow. Sa kabilang dako naman, ako po, binubuhusan sila ng apoy dun sa area po, no? Ang isang tanyag na lugar, di ba? Sa Hollywood ay nasusunog din po, mga kapartners. Yung Hollywood mismo, partner, nasusunog. Grabe, no? So, yan po ang masaklap. Hindi po yan AI, ha? Yan po talaga nagkaganapan dyan. Talagang sikat yan, di ba? Pag sinabi mo dyan sa California, yung Hollywood sign na yun, pero yun po yung, tingnan nyo po, yan yung area po, mga kapartners, nakakakilabot, kumbaga, ang pangyayari dyan po sa lugar ng California. So ako, ang tingin ko talaga dito ay isang malaking senyales na, no? Panahon na para magbalik loob sa ating amang makapangyarihan at yung pagsisisi, no? Alam mo, grabe, no? Napansin nyo, sobrang parang sa movie lang siya. Pero totoo talagang nangyayari doon sa California. So, grabe talaga, sabi nga nila kasi may nakita ko kanina doon sa TikTok, yung regarding dun sa award nila, Golden Dove Award ba yun? Basta may award sa US recently lang. And then yun nga, parang meron dun nabanggit na 0 something for yung parang vote ba yun or something. Basta kumakalat sa TikTok ngayon yun. Tapos sabi nga nila, kinakatok na nga daw kasi parang yung ating creator si God na banggit doon sa TikTok na yun, yung parang award na yon sa US. Sikat din na award, giving body Tapos yun, siguro may mga iba na sa inyo nakapanood na nun. Pero yun nga parang insult kasi or something. Tapos may mga nag-comment doon na dapat kasi hindi ginagamit yung si God or yung Diyos natin sa mga ganon, di ba? Kahit sabihin naman ng iba na joke yun, pero I still believe kasi na jokes are half meant. So, syempre, hindi karapat-dapat doon. After mga ilang araw daw or weeks ba yon, tapos biglang nangyari yan. So tayo, lalo na yung mga deboto, may mga may mga kanya-kanya tayong paniniwala regarding that. But anyway, alam naman din natin kasi na global warming nga, ganyan. So nature kasi siya so ang pangit lang doon kasi talagang nako-correlate nila doon sa mga kaganapan. Though syempre tayo yung mga iba na may mga views or yung mga vision or something na gano'n, 'di ba? I think marami na nagpredict niyan na may malakihang sunog talaga, fire na darating nitong 2025, which is hindi kahit pa naman last year, 'di ba? Meron din. Though sabi nga nila nangyayari naman daw 'yan diyan. But this time kasi sobra talaga, ang laki talaga. Yung coverage or yung nasakop niya is sobrang laki talaga, di ba? So, yun, hindi ko nga alam kung may mga update na rin siguro. Hindi ko rin alam, tingnan na lang natin, abangan natin kung ano pa yung mga ibang part na nadamay na. Dahil nga dyan sa update na yan, pati na yung Hollywood, di ba, nadamay na.
na gawin po mga kapartner. Dahil ito po sabi nga sa report, ngayon pa lang nangyari ang napakalawak na sunog po na ito mga kapartner dyan po sa Amerika. Parang sabi nga ng isa sa ating mga kapatid sa US, parang Armageddon dun sa kanila dahil sa sunog. Pala impyerno ang mga senaryo. At kung yung pagmamasdan, partner, para siyang isang apocalyptic movie na akala mo sa sine mo lang mapapanood, but in reality, nangyayari at patuloy na nilalamon po ang malaking bahagi po ng California. Sabi dito, partner, marami din pala ang factors na nagiging dahilan, kabilang na yung human activities. Binanggit mo nga kanina sa simula ng ating palatuntunan na yung mga hindi sinasadyang pag-apoy mula sa kuryente, mga spark mula sa sigarilyo at mga aktibidad tulad ng camping at paggamit ng makinarya ay nagdudulot din pala o nagiging dahilan ng wildfire. At imagine, from October hanggang ngayong buwan, January 2025, matindi ang tag-init, drought, at hindi sila na uulanan dyan sa bahagi na yan ng LA. Kaya ang resulta, matinding sunog na nilalamon po ang kabahayan. Hindi lamang ng mga ordinaryong Amerikano, pati mga Hollywood stars at mga may pangalan sa mundo ng Hollywood ay biktima rin ng nangyayari ngayon dyan sa US. Tsaka mahirap na rin matukoy kung ano talaga yung pinagmulan ng apoy. Kasi kung tuyong-tuyo na yung lugar dyan, kahit matapunan mo lang yan, ang upos na sigarilyo, sisiklab yan. At tsaka kapansin nyo nga, yung lagi nating inuulit-ulit dito, na malakas yung hangin po, no? So, lalong nagpapalaki at mabilis ang paglawak at di mo na alam kung saan ito. Merong mga pamamaraan yan sila, partner MJ, kung paano maagapan, no? Kasi meron yang para maagapan, parang meron silang gagawin na paghuhukay para maputol. Pero sa lawak at laki ng sunog, talagang magiging useless yung mga gamit niya, no? Kaya yung ilan sa ating yung mga residente dyan, nanonood na lang ng telebisyon, habang tinutupok po ng apoy, kahit no, pinadapa, mga light materials man, no, mga konkreto, mga mayayaman, at mga hindi mayayaman, no? Yun ang yun ang tawag nito. Tinupok, walang pinili itong kalamidad na naganap na ito. Saka, partner, maalala ko lang din yung sinabi kanina ni Luis, no, ating citizen correspondent sa US at isa po sa mga member ng KOJC, yung dream revelation ni Pastor noong 2022 na nasusunog, no, ang LA. At ito na nga ay nangyayari ngayon. At for the past years, partner, for the 28 years na present ang KOJC dyan sa US, walang ibang ginawa ang butihing pastor through the Kingdom of Jesus Christ, kundi i-bless ang mga tao dyan at pangaral ang mga salita ng Diyos. Maalala ko lang, partner, sa mga King is Coming tour ni Pastor, mga daan-daang vans ang hinahire ng KOJC para sunduin, ihatid sa venue. Ang mga venue ng King is Coming tour ni Pastor ay mga 5-star hotel at hinahatid papabalik yung mga bisita sa kanilang mga bahay. Talagang sinusundo, door to door, at pag-uwi nila, meron pa silang bit-bit na pagkain para sa kanilang pamilya, may pasalubong pa. Nag-attend ka na sa Thanksgiving worship presentation, pagbalik mo, may dala ka pa sa iyong pamilya. For many years, ganyan po ang ginawa ng KOJC at ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa US. Wala siyang ginawang masama, kundi ang hangarin niya ay iligtas ang kaluluwa ng mga Amerikano, mapaitim, mapaputiman, at lahat po ng mga US citizens na tatanggap sa mensahe ng KOJC. But since 2018, partner, hanggang ngayon, nakita natin ang matinding persecution, no, ng FBI, ng US government kay Pastor sa mga dahilan na alam natin na hindi totoo at paninira at mga black propaganda lamang at mga layunin na buwagin ang KOJC sa US. Pero ang balik, partner, ng kalikasan at ang balik ng mga nangyari ngayon, doble, triple pa. Kaya yung kanyang kapahayagan noong 2022 ay nangyari na ngayon. At dahil dyan, ang ugat niyan ay jealousy. Dahil sa paliwanag, partner, ang ating butihing pastor, ayaw ng mga Amerikano makakita ng mga Pilipino, kagaya natin, na mag-thrive, umunlad doon sa US at makapagdulot ng pagbabago sa kanilang mga kababayan. Dahil ang tingin nga nila sa atin ng mga Pilipino ay mga utusan. Mababang uri, kaya nga tayo sinakop based sa ating mga history at ang matinding pinagdaanan natin sa kamay po ng mga Amerikano. Dahil po sa jealousy na hindi nila matanggap
na merong isang Pilipinong nakapagpapabago sa buhay ng maraming Amerikano, kanila pong ginipit, inipit, at tinasuhan at pinaratangan ng kung ano-ano. Pero ang balik sa kanila ngayon, partner, matindi. Apoy sa kabilang bahagi, hailstorm, snowstorm. Do you think coincident lang yan? Nagsimula yan sa mga panahon na inipit nila ang KOJC doon sa US. Tsaka grabe. Oo nga, tama nga naman. Alam mo yung mga yung mga sinabi ni Pastor before, yan nga, matindi nga ang balik, 'di ba? Sabi nga nila, 'di ba? Mahirap kasing mahirap kasing questionin yung tao na nakakakita or ano mo 'yon, nagbibigay lang ng mabuting or gumagawa lang talaga ng mabuti sa kapwa. Kasi alam naman natin, 'di ba, iba ang singil talaga ng puong may kapal. Yung ginagawa nila noon kay Pastor at until now, yung ginagawa pa rin nila, alam natin talaga na may balik yan. So, kagaya ng mga ginawa ng mga yan, yung mga nasa gobyerno ni Ngagba, yung ginagawa nila, or mismo yan, gobyerno ni Ngagba, antayin natin, meron din balik sa kanila yan, yung mga panggigipit nila kay Pastor. So, tama talaga yung mga sinabi dito ni MJ. Sobrang yung ginagawa nila kay Pastor, hindi na tayo magsasalita in behalf, pero alam na natin yung magiging epekto nun. Kumbaga, wala naman siyang ginawang masama sa kapwa, pero ginawan pa rin siya ng masama. Alam mo yun, kasi nga tama din yung sabi dito ni MJ kanina na yung jealousy nga. Alam na naman na natin na kung ano talaga yung anong tawag nito, yung purpose ng mga mga puti, kung bakit nila ginigipit si Pastor, di ba? So, kasi gusto nga nilang kumbaga manatili tayong mahirap, manatili tayong walang say sa kanila. Kasi gulo naman talaga na ang tingin nga nila sa mga Pilipino mabababa, di ba? Which is hindi nila talaga matanggap na may isang Pastor Kibuloy na talagang ang ginawa lang talaga niya is tumulong lang sa tao, tumulong lang talaga, yun lang yung adhikain nila. Pero hindi nila matanggap, di ba, naging successful din si Pastor sa lahat. So hindi nila kumbaga para sa kanila nasapawan kasi sila, parang gano'n, di ba? So, yun nga. So, hindi ko na po tatapusin yung part na yan ng balita ng kapartner mo sa balita dyan sa SMNI. Pwede nyo pong puntahan, dalawin nyo na lang. Very short lang naman yung video nila. Tungo na tayo doon kay Sir Banat Bay. Then after that, wrap up na tayo. Mabilis lang naman yung video natin for today. But anyway, thank you so much sa SMNI. Thank you so much at hiniram ko po yung inyong balita dyan sa wildfire. Thank you very much po. Yung iba mga vlogger ho dyan na nanonood na mga Duterte supporter, supportahan din po natin sila. Kasi alam nyo, the mere fact na wala po sila doon sa mga tambaluslos, ibig sabihin po niyan, sila ho ay talagang matyaga. Diba? Dahil lumipat ka sa kabila, yung dating kubo mo, magiging kondo. Alam niyo mga kababayan, dito ako believe kay Sir Banat Bay, napaka-humble niya talaga. Alam mo yun, sobrang sobrang support niya sa mga iba pang mga supporters ng mga Duterte. So alam mo talaga na yung puso niya talaga, kaya naniniwala ako na yung sinasabi nila Coach Oli, nila Boss Dada, nila Master Judea, nila Jay Givar, tsaka iba pong mga vloggers na nakasalamuhan ni si Sir Banat Bay na very humble siya talaga, very generous. Alam mo yun, in any way, kung kaya niyang tumutulong talaga siya. Kaya ngayon mga naninira, alam niyo na kung sino yung mga yan, di ba? Dami-dami nila, pinagtutulungan nila si Sir Banat. O ano ngayon? Ano kayo ngayon? Puro kayo nga, di ba? O sinasabi nila dati, napabagsak na daw si Banat Bay, ganyan. Siyempre may mga times ito diniscuss niya rin dito. Hindi na natin i-detalye. Yung mga hindi pa po nakapanood, pwede niyong panoorin. May mga yun nga, yung mga times na may ups and downs siya, yung mga time na may mga binabatikos din sa mga ibang mga vloggers din. Pero yun lang, papangalanan ko lang yung isa lang, si yung lagi-lagi nagsasabi na siya daw yung DH ng mga DH, si umuutot ng ng yan, yung basta yung unicorn ganon.
kasi sinusuportahan or I mean sinusubaybayan ko pala noon dati yon. Pero yun nga na ano na ako, kumbaga nag-unsubscribe na ako sa kanya, nag-unfollow na ako sa kanya kasi hindi ko gusto yung mga ginawa na niya. Na yun nga nalaman ko dito din kila Sir Banat Bay noon na ano nga siya, isa rin siyang mangga, ganyan. Basta maraming mga ni-reveal sila Sir Banat Bay, marami na akong napanood na vlog nila kaya mula nun hindi ko na talaga sinuportahan. So, alam mo talaga na go with the flow siya. Kung saan siya magbe-benefit dun siya, di ba? Dun, nung time na si FPRD, di ba, dikit siya ng dikit, ganyan. Tapos yung nga, nabatrip ako noon, nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan or nagkaalitan sila ni Miss Mocha, kaya ayoko na talaga sa kanya. Basta kilala nyo na yun. Binanggit niya dyan sa, sa vlog niya. So, yun, very thankful din ako talaga na kay Sir Banat Bay na na talagang very rin siya supportive sa mga iba po nating mga kasama na nag-share ng video niya, ganyan. Tsaka binanggit din niya dito na hindi talaga siya strike copyright strike. So thank you so much Sir Banat, thank you so much. Oo. Kasi ako din naman, humihiram din naman ako ng video niya. Kaya until now naman, subscriber pa rin naman niya ako. Hindi naman ako nawala kahit naman mga time na maraming naninira sa kanya. Lalong-lalo na yung sabi ko sa iyo yung malakas na vlogger na katsa-katsakang babae dyan sa mga tangalista or yung mga loyalistang tanga. Yun, meron sa babae dyan lagi niyang binabanatan dati si Sir Banat Bay, di ba? O yun ngayon, nga siya, di ba? Sabi niya kasi wala na daw, hindi na daw hindi na daw hindi na daw umaangat ang subscriber, ganyan. O ano ngayon, naka 1 million na, di ba? So, siya, iyak siya ngayon, di ba? Siyempre sasabihin na naman niya ang statement na naman niya. Hindi naman siya naiinggit or something. Maniwala ka naman, siyempre, meron pa rin naman inggit yun. Kaya nga ang tawag nila doon ng tsaka-tsaka yung babaeng parang shock la. Hindi ko naman inaano yung mga mga kababayan natin na LGBT, love na love natin yung mga yan. Pero yung sa kanya kasi, yung alam mo yun, alam mo talaga na ano ba tawag niyan? Na hindi talaga siya gusto ng karamihan na mga DTS natin kasi nga kung makakutya siya minsan ako nabubulol. Kung makakutya siya minsan, akala mo naman napakaganda niya, 'di ba? Kung makapagsabi siya ng pangit, hindi naman niya tinitingnan yung sarili niya, malamang nasasaktan siya kasi sarili din naman niya na sinasabihan niya. So, yan. Nagpasalamat Sir Banat Bay dyan. Continue lang natin konti. Yung dating, yung dating kargador, makakapunta ka na ng hangkang. Ganun sa kanila. Dito sa mga Duterte supporter, wala. Ang hirap po, sa totoo lang, ang hirap maging vlogger ng Duterte supporter. Talagang tiyaga-tiyaga lang para mabuhay. Oo, walang biro. Kaya hanga po ako sa mga vlogger ng mga Duterte supporter. Aurea Hayway, congratulations from Switzerland. Maraming salamat po. Yung mga matatagal ko na subscriber dito, thank you very much po. Hindi po kayo bumitaw. Hindi. Oh, proud ako dyan. Matagal na akong subscriber. Siyempre, hindi naman siya aware. Pero ako, totoo. Matagal na talaga. Siyempre, silent lang tayo, listener, silent viewer, ganyan. Hindi man ako nagko-comment kasi nung mga panahon na yun, hindi pa naman ako nakagawa ng aking Gmail. Wala naman akong Gmail. So, lagi ko lang siyang pinapanood sa TV yung mga panahon na yun. Yung mga sa political mga vloggers dati, siya talaga yung mga pinapanood ko. Bukod pa dun sa isa ngayon na yung basta alam niyo na, basta yung unang-unang taong babanggitin niya dyan sa vlog na yan kasi pahuhulaan niya mamaya, tignan niyo. Basta panoorin niyo na lang para malaman niyo kung sino yung binabanggit ko. Yun, dati nakasuporta ako doon kasi akala ko nga din 100% DDS or Duterte sa mga Duterte, pero hindi pala. So, yun. Isang pagkakamali yun, nakala ko. Pero sa totoo lang, kay Sir Banat Bay lang ako talaga noon
nakatutok hanggang dumami ng dumami yung mga alam ko na nagvo-vlog na mga kasamahan niya. So doon, nag-ano na rin ako, nag-subscribe. So yun. Ito, seryoso na ito ha. Seryoso na ito, baka sabihin nyo hindi. Ako seryoso ako kasi, alam mo, kami hong banateros, kaya ako pinili yung mga banateros na yan. Kasi sa amin, hindi kami yung hindi kami yung kung saan uso, dun kami. Hindi kami ganun. O kung saan yung mas marami ang followers, dun kami. Hindi. Kami, nag-uusap-usap kami, panindigan natin ito. Ito, tayuan natin itong mama na to. Mula nun sa panahon ni, nung ni Isko tsaka labanan ng BBM, pinanindigan natin yan. At marami sa inyo nanindigan kasama namin. Maraming salamat po. Yan ang totoo. Tapos, nung nanindigan kami para kay Bantag, iilan lang naman ang Bantag vlogger hanggang dumami na eventually. Kay Tebes, di ba? Lahat yan, ang hirap po niya mga yang kampihan kasi siyempre palalabasin sa social media, masasamang tao yan, di ba? Pero and yet, pag alam namin kung saan yung tama, paninindigan namin yan. Kahit kay Pastor Kibuloy, alam namin na may mga bumabatikos, pero pag alam namin tama, paninindigan natin yan. At kaya nakakatuwa, kasi hindi lamang po kami ang nanindigan. Marami po sa inyo ang sumama. Marami po sa inyo ang naniwala sa amin. Nung mga panahon na binabatikos natin kahit yung kapwa vlogger natin, tas eventually, tingnan nyo na, lumipat. Diba? Kasi nga, alam natin yung tunay na karakas, and yet maraming bumabatikos sa atin na, wag nyo nang batikusin yan, wag nyo nang anuin yan, di na namin kayo gusto, iwanan na namin kayo. Mga ganyan-ganyan, di ba? Pero, ang dami nagsabi na babagsak yung subscriber mo kasi bumanggang ganyan. And yet, hindi ho bumagsak. Kaya maraming salamat. Hindi dahil sa akin Tandaan ninyo, yung 1 milyon na yan, tagumpay nyo yan. Nagsama-sama kayo para tayuan yung katotohanan. Kasi, aanin ko yung 1 milyon? Kikita ba ako dyan? Hindi, ito, walang biro Ang YouTube, hindi ka kikita kung marami kang subscriber. Wala yan sa subscriber. Nasa nanunood yan. May bagong patakaran na kasi ang YouTube ngayon. Hindi porket may 1 milyon kang subscriber, matik 1 milyon na manunood sa'yo. Hindi ganun. Ang YouTube, kahit 10 lang ang subscriber mo, 100 lang, pag maganda video mo, panunuorin ng tao. At tataas yung viewers mo. Doon ka kikita sa views. Okay? Hindi sa subscriber. Kaya ako nagpapasalamat sa inyo, kinocongratulate ko kayo. Kasi nga po, yung subscriber na yan, ibig sabihin, nagsama-sama tayo na tayuan ng tama. Kahit binabatikos tayo, kahit minsan inaaway tayo, kahit minsan ina-unfriend tayo ng ating mga kaibigan, o di kaya minsan naman talagang mumurahin pa tayo, pero nagsama-sama tayo. Maraming salamat at hindi ho madali yan. Alam nyo mga kababayan to, sasabihin ko sa inyo. Sa Facebook, mas madaling magpadami. Sa totoo lang, mas madaling magpa-trending sa Facebook. Pero sa YouTube po, napakahirap po. Talagang igagapang mo yan. Alam nyo, nung unang nagsisimula ho tayo, kukwento ko lang sa inyo dahil ngayon naman panahon na i-congratulate natin ang bawat isa. Nung nagsisimula po ako, yung itim pa lang yung background ko, maraming hindi naniniwala. Banateros, Rachelyn Robinson, salamat po. Thank you, madam. Thank you. Maraming hindi naniniwala dahil sinasabi nila maraming mas matalino dyan na vlogger. Naalala nyo? Tapos, ako naman si Gago. May pagkagago rin kasi ako minsan Hindi, gano'n naman talaga ako Reaction TV, salamat po Sinabay ko na sa 1 million subscriber mo, send ako ng 1 million. Oo nga Sige na, mag-send ka naman sa akin na malaki-laki. Dami mong kinukuha ang video. Biro lang. Yan si Reaction TV. Lagi ko din pinapanood yan kasi nakakatawa siya pag nagbibigay siya ng comment. So, yun. So, yan yung kinikwento ni Sir Banat regarding dyan sa mga tawag nito? Yung mga, syempre, yung mga past pa na yung mga nag-stick. So proud ako na magsasabi sa kanya na nag-stick ako talaga sa kanya ever since na mga alam naman natin, 'di ba, na may mga
rough times yung mga DDS natin, yung mga supporters ng mga Duterte, pero hindi naman ako nag-unsubscribe sa lahat. Wala naman akong in-unsubscribe. Syempre, mas lalong-lalo na kay Sir Banat Bay. So, hindi talaga ako umalis. So, yun. Nag-stick pa rin ako. So, proud ako sa sarili ko na I can say na isa ako sa mga nag-stick sa kanya. Tapos, isa pa hong natin yan. Alam nyo, nung simula, ang unang-una kong binanatan, kung naaalala nyo, sino ho ditong talagang matagal na nating kasama? Sino ang unang-unang binanata natin na gumanon? Medyo bumagsak yung subscriber ko ng konti. Yan. Alam ko na hulaan ko yan kanina nung pinapanood ko, pero hindi ko na po ipi-play para puntahan nyo na lang po. So, nandyan lahat yung mga babanggitin ni Sir Banat Bay. Kung sino yung mga nung mga time na yon na binanata niya, medyo nag-decrease ang kanyang subscriber. Pero at least naman, nag-maintain naman tayo dyan, or nandyan naman tayo lahat. Yung mga kasamahan ko talaga na nag-stick sa kanya. So, sabi nga niya, i-congratulate natin yung mga sarili natin. Kasi until now, andyan pa rin naman and forever naman tayo magsusubscribe. Hindi tayo aalis dyan. So, yun, hindi ko na, bibitinin ko na po kayo dyan, mga kababayan. Puntahan nyo na lang po yung, vlog ni Sir Banat Bay. Once again, congratulations, Sir Banat Bay. But before that, before natin i-close itong vlog na ito, or itong upload natin na video na to, ito, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaka-isa pang sinabi niya. Gusto ko kasi itong sinabi niya na to, eh. So, to, tingnan nyo. Sa mga kumukuha ng video natin, lagi ko naman sinasabi, para kumalat ang katotohanan, it doesn't matter whether sa akin mapunta ang views o sa inyo mapunta ang views, kasi hindi naman importante mahalaga sa akin na mabuhay, pero kung kukita kayo, gamitin nyo yung video, walang problema sa akin yan. Hindi ko po kayo i-copyright, okay? Yan, itaga nyo na yan. Hindi ko ugaling mag-copyright dahil kumuha kayo ng video ko. Huwag nyo nang papangitin yung video ko, ha? Hirap na hirap na nga ako mag-adjust ng filter, tas pangapangitin nyo pa. Pag pinapangit nyo, talaga ikaka-copyright nyo kayo. Yeah, biro lang. Anyway, eto na nga. So, yun, nag-continue na kasi siyang nagbalita kanina. So, dyan, siningit niya lang yan. So, thank you so much, Sir Banat Bay. Saludo ako sa'yo. Yun nga, alam ko naman, may sinabi niya ni Annalyn, diba, yung isa nating subscriber until now. Thank you so much kasi nagpakulay siya that time nung nandito siya sa si Miss Annalyn. So, yun, at sinabi nga niya na Banateros kasi siya. So, isa sa mga Banateros. So, I think Banateros, oo. Yun nga, kilala nga niya sila Sir Banat Bay. So, hindi nga talaga sila nagka-copy strike or nagka-copyright strike. And I know that kasi matagal ko na rin yung hinihiram yung mga ibang videos nila. So, pero ang ginagawa ko, hindi naman syempre lagi-lagi. May mga times talaga na, kahit napapanood ko, nagagandahan ako or sang-ayon ako sa sinasabi nila, hindi ko na rin minsan hinihiram kasi syempre nahihiya din naman ako. But anyway, thank you so much. Never pa po ako na-copyright strike sa kanila. Kahit nung unang-una ko pa mga videos na iba, kahit nung mga nagigest, at saka lagi siya, of course naman sa Banateros natin, lagi nating hinihiram yung kanilang balita. So yun, maraming salamat. So hindi ko na po patatagalin yung aking upload ngayon, video upload. Gusto ko lang po talagang magpasalamat at gusto ko po pong i-congratulate si Sir Banat Bay. Isasave ko po tong video na to kasi sinabi niya dito na hindi siya magka-copyright strike, but I trust him naman. I trust all of them, yung mga Banateros natin. So maraming salamat, and once again, Sir Banat Bay, congratulations po sa inyo. Hindi po ako nakasali sa live at nalulungkot po ako ng dahil doon. But anyway, maliit lang naman po tong channel na to, pero nandyan po ako lagi na nanonood po ako sa inyo. Hindi man po ako nagko-comment doon sa inyong comment section. Kasi syempre nahihiya naman ako, at saka ang tawag nito, wala kasi ako masabi minsan na kumbaga na-speechless ako. Minsan may mga idea ako, tapos hindi ko rin naman siya natatype. So, yun. At saka, okay lang naman po yun. Lagi naman po akong nanonood. Lagi po akong sumusubaybay. Lagi ko nga pong chine-check ang aking notification ka. So, hindi na po kayo nagla-live. But anyway, thank you so much sa video na to. Ito kasi pinakahintay ko. Kaso syempre, as I said, hindi nga ako naka-join at yun nga, sobrang lungkot ko. But anyway,
magpapaalam po muna ako. At once again, congratulations kay Sir Banat Bike, at kay Boss Dada. Meron man po tayong binalita na medyo hindi maganda, or let's say hindi maganda talaga, na disaster talaga. Pero at the end of the day, meron po tayong dalawang banateros na naka-reach po ng 1 million si Sir Banat Bike, tsaka si Boss Dada ng 100,000 subscribers. Thank you so much, at lagi po tayong magdadasal mga kababayan. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell. I'll see you next time. Bye-bye!